Yo, what's up mga par? Magandang hapon sa lahat ng mga ka-OFW sa ibang bansa. Kung saan man kayo ngayon sa lupalop ng mundo, sana okay kayo at pinapawisan tayo at kumusta kayong lahat, no? Sana ligtas kayo palagi. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bilang isang OFW, mga workers nating kababayan. Kaya ngayon sa oras na to mga par at meron lang tayong babasahin na comment galing din sa ating kababayan, no? Na gusto din pumunta ng Hong Kong, no? Kung gusto mo mag-comment, dito lang sa Julpers Vlog yan at babasahin ko lahat ng comment nyo hanggat may oras ako, no? Minsan kasi par busy ako eh. So umpisa na natin, marami pa tayong sinasabi, no? Mula kay Junior Simayanson, no? Maraming salamat sa pagsagot sa tanong ko, Brad. Wala akong kakilala dyan, Brad. 14 years na akong driver, Brad. 1238 ang Philippines driver license ko. At 7 years na rin akong family drivers dito sa Saudi Arabia. Gusto ko sana mag-apply dyan, Brad. Kasi balita ko maganda daw ang sahod dyan ng family driver. Kaya lang naman wala akong malapitan kasi wala naman akong kakilala dyan. Sayang. So, yun ang comment niya, no? So, sasagutin natin to. Brad, so kung sa tingin mo, dyan sa Saudi Arabia, mas okay ka naman, stable ka naman, at maganda naman yung sahod din, kaya hindi mo na pangarapin nga pumunta dito, no? Kasi dito, medyo mahirap makapasok ang lalaki pag wala kang kakilala, wala kang kamag-anak na pwede mong malapitan. Kasi kung tanungin mo sa akin, baka makatulong ako sa iyo. Mahirapan din ako, no? Dahil unang-una, di naman tayo employee at saka wala masyado tayong kakilala. At saka mahirap makapasok dito sa Hong Kong ng lalaki. Lalo pat wala kang backer, wala kang mga kamag-anak na magsusupport sa iyo at yung makakilala ng amo na mapeperma sa iyo. Yun mahirap. Pero kung sa tingin mo nga, tulad sinabi ko, kung okay naman sahod mo dyan, stable ka naman dyan. Hindi naman kailangan masyadong malaki yung sahod par, no? Ang kailangan lang marunong kang mag-ipon, no? Kung marunong kang mag-ipon, kahit gaano kaliit yung sahod mo, parehas lang yon. Kung sabihin mo malaking sahod dito sa Hong Kong, marami ka din babayaran. Pero medyo okay yung sahod dito. Pero ang problema lang, kung hindi ka marunong mag-ipon, wala rin. Isa pa, hindi bakani. Kabayan, aslam po, baka meron pong mapasukan na trabaho dyan sa HK. Dati din po akong OFW sa Saudi, sa Daman po. Kabayan, no? Ulitin ko yung dito sa Hong Kong, marami namang trabaho mapasukan, no? Ang problema lang ulit, pag wala tayong kakilala at walang peperma sa atin, wala rin. Kasi yung lalaki nga, mahirap nga makapasok dito kasi walang agency. Sabi ko nga dati, sa mga previous video ko, unless kung meron kang kamag-anak na may amo at peperma sa'yo, okay yon, no? Kasi kung wala, mahirapan tayo niyan, kabayan, no? Pero kung tulad sinabi ko, okay naman sahod mo dyan, dyan ka lang muna. Si Gilly Ann Fernandez. Pahip naman po kuya, gusto ko mag-apply dito asawa ko. Gusto mo mag-apply dito asawa ko, no? Patulong ka muna sa asawa mo, boss, no? Kasi kung nandyan dito yung asawa mo, mas malaking chance nga makapunta ka, siya makakutulong sa'yo, no? Sa asawa na lang. Kasi ang hirap kasi, boss, kung maghanap pa tayo, di naman natin alam. At least yung asawa mo dito na at siya may alam, no? At yan lang po siguro muna. At maraming salamat sa comment nyo. Sana huwag kayong magalit sa sagot ko. Kasi ganun talaga yung totoo at reality yun. Realidad yun dito sa Hong Kong. So maraming salamat. Ingat po kayong lahat lagi. At God bless you all. Dito lang yan sa Julpers Vlog. Comment lang kayo kung may katanungan kayo. Peace. Wow!